Balitang-balita, nagba-viral po ito mga kababayan. Meron pong paalala o banta ang mga kabaro ni Orly Gutesa na mga Marines kay Senador Pampilo Lacson. Kasi itong si Senador Lacson, ayon sa kanyang mga statement mga kababayan, si Gutesa daw ay kahina-hinala, mukhang diskumpiyado, mukhang hindi katiwa-tiwala at maaari daw na makulong itong si Gutesa kung mapatunayan na nagsisinungaling. Nako po mga kababayan, eto na. Ang mga kabaro ni Orly Gutesa may banta mga kababayan. Pakinggan po natin ang sinasabi ng kabaro ni Orly Gutesa na isang Marine na matagal na daw silang nakahanda. Grabe pala itong si Senador Lacson. Sinasabi din ng Marine na wag silang subukan na anumang oras may magaganap na gulo na kahit patay na kung patay at talagang ipaglalaban nila ang kanilang kabaro at susuportahan nila ito hanggang sa huli. Nako po mga kababayan, malupit ito. Matindi itong pasabog ng mga Marines na ito. Kakagulat ito mga kababayan. Ang mga Marines pa naman talagang sabi nga ng Marine na ito mga kababayan ang mga Marine, tandaan mo Lacson, ito ay sundalo ng sambayan ng Pilipino. Huwag mong lokohin ang taong bayan. Huwag mong ilihis ang tunay na katotohanan na i-discredit mo itong si Marcoleta at itong si Orly Gutesa. Ito na po mga kababayan. Naku po. Napakatinding banat nito. Talagang banta ito kay Lacson na wag silang subukan. Ito po. Kuya Ed po, reaction po namin sa nagbabiral ngayon na statement ni Mr. Lacson, na may probability na makulong si Sergeant Gutesa if hindi mapatunayan. Pero kung mapatunayan, tapos ang maliligayang araw nyo, Lacson. Tapos, at tandaan mo lang, Lacson, hindi ka nanalo sa eleksyon. Pangatlo, wag mong idaan sa panggugulang, sa panggugoyo o pananakot ang sitwasyon na to. Nako po mga kababayan. Wag daw idaan ni Lacson sa panggugulang at panggogoyo. Ibig sabihin mga kababayan, pandaraya. Wag mandaya. Itong si Lacson. Kasi naman mga kababayan, sinabihan itong si Gutesa na maaaring makulong kung mapatunayan. Kaya sabi ni ng kabaro ni Lacson, tapos ang maliligayang araw nyo. Nakahanda na kami. Patay na kung patay. Grabe mga kababayan. Matindi po ito mga kababayan na wag subukan itong mga Marines kasi handa nilang ipaglaban ang taong bayan. Pati itong katwiran ni Senador Marcoleta. Grabe mga kababayan. Tuloy pa natin. Matagal na kami nakahanda at pakatandaan mo ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson, dahil hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Nako po mga kababayan, matindi yung sinabi Pinapaalalahanan itong si Senador Lacson na hindi naman daw talaga nanalo ito. Na ang Marines ay soldier ng mga Pilipino at naka-ready na daw sila. Matagal na pong preparado. Di ba mga kababayan, ano lang ito, sinasabi ko lang na yung Marines naka-alerto na, nagre-ready na, totoo pala. Ito yung mga prediction ko lang mga kababayan na
pag itong si Gutesa, ginalaw nila, tapos ikinulong nila, magkakagulo. Mga hula-hula ko lang ito. Pero, totoo pala. Nakaredy na pala ang mga Marines kung ano man ang mangyari. Lagi silang handa. Nakaredy sila kung ano man yung magiging kapalaran ni Gutesa. Nako po, delikado ito mga kababayan. Binantaan at binalaan si Lacson. Matindi itong revelasyon na ito. Tandaan mo, masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. O, kita nyo mga kababayan, masyadong halatado, bistado ang pagtatakip nyo sa mga buhaya. Matindi itong banat ng Marines na ito, mga kababayan. Talagang ipagtatanggol nila ang kanilang kabaro. Kasi naman, sinabi ni Lacson at ni Tulfo, diskumpiyado kami dyan. Parang kaduda-duda ng daya ng pirma ng abogado. Ipasugpina na yan. Kasama si Marcoleta. Tignan nyo ang mga kabaro, hindi nila iiwan itong kasama nila. Kita nyo, paalala lang sa Lacson. Huwag mong gawing bobo ang mga Pilipino. Ayan o, mga kababayan, ano sabi ng mga komento dito? Check natin na. Ang sinasabi ng mga komento. Ito po yung mga comment, mga kababayan. Magbabasa tayo ng mga komento para malaman natin kung ano yung mga napapaloob o ano yung mga reaction ng mga tao. So, ito yung mga komento, mga kababayan. Ito po. Ayan o, mga gahaman sa kapangyarihan, mga kakamping, oligarch, mga ambisyosa. Lacson, ang kasuhan mo iyong mga kawatan. Huwag si Gutesa, ang kasuhan mo. Ayan o. Mga kababayan, lupit nito. Pati ang inyong Diba? Malupit itong sinabi ng Marine na ito Talagang hindi sila nagbibiro. Huwag kang manakot, gawin mo ganyan ba talaga ugali ng mga tao ni Dutae? Grabe naman yan. May kaso yan si Lacson noon. At wanted pa nga yan, sabi Big salute to all Marines. Mabuhay po kayong lahat. God bless po. Grabe mga nangyayari mga kababayan. Tell it to the Marines. Yehey! Mabuhay po kayo, Kuya Ed. Kayo na lang pag-asa ng bansang Pilipinas at pag-asa ng tao. Tinatakpan nila, magnanakaw kuratong. Sabi naman niya, Nati Badanoy Concepcion, saludo po ako sa inyo mga Marines. Pero sir, bakit nakaupo? Bakit nakaupo si Lacson, Soto, Bamakino, Kulelat naman ang mga yan? Bias talaga yan si Lacson, sabi ni Dals Martino. Desisyonan na nyo, yang si Lacson sir, masyado ng garapal pati na rin si Soto. Binabalahura na ang ating saligang batas. Sama na rin nyo si Bended Tulpo. Obvious na ang ginagawa nilang investigasyon. Pinagtatakpan nila ang mga sindikato. Grabe. Tama ka sir, hindi lumalabas ang pangalan nila dito sa Mindanao, si Lacson, Bamakino at Pangilinan. Grabe mga kababayan ng mga banat na ito. Talagang nagbanta ng mga kabaro ni Orly Gutesa. Matindi itong banat ng mga Marines na huwag mong gaguhin ang mga Pilipino. Ayan, di ba hula-hula ko lang ito mga kababayan? Totoo pala na nakaredy ang mga Marines kung ano man ang mangyari sa kanilang kabaro. Kung mapatunayan daw na si Orly Gutesa na nagsisinungaling, makukulong daw. Aba. Paano kaya nila pasisinungalingan ito mga kababayan? Paano kaya kokontrahin ni Lacson ang katwiran ni Senador Marcoleta? Di ba si Lacson banat ng banat sa FB na sinasabihan si Marcoleta na parang lata na maingay pero walang laman.
Yun ang sinasabi niyang banat. Pero nung binakbakan ni Senador Marcoleta sa Senado, hindi nakasagot. Kaya sabi niya, once a wise man taught me, the people who are louder in the room, yun ba yun? Nirevise ko na lang, is the weakest link. Ang pinakamaingay daw sa klase, pinakamahina. Oh, di ba? Sabi nila, oh. Pati ang inyong Kita nyo, tama ka sir, hindi lumalabas ang pangalan nila dito sa Mindanao, si Lacson, Bam Aquino at Pangilinan. Bakit sila nanalo? Ala ka. Mga kababayan, bakit si Lacson ang magpapatunay na hindi si Saldico at Romualdez ang nasa likod ng korupsyon sa Kongreso? Hindi ba dapat iharap si Saldico at Romualdez para idepensa ang testimonya ni Sergeant Gutesa? Hindi po ba dapat makulong si Sergeant Gutesa? Kung siya ay nagsasabi ng totoo, the majority people of this republic is on the side of Sergeant Gutesa, so we can make a move to eradicate all elected personnel for they are not qualified to sit their office because of the corrupt practices. Correct ka sir dyan, si Kuratong ang makukulong. Grabe mga kababayan ito. So check pa natin. Grabe no, tindi ng mga banat ng mga Marines. Bayan, ang Kuya Ed po, reaction po namin sa nagbabiral ngayon na statement ni Mr. Lacson, na may probability na makulong si Sergeant Gutesa if hindi mapatunayan. Pero kung mapatunayan, tapos ang maliligayang araw nyo, Lacson. Tapos, at tandaan mo lang, Lacson, hindi ka nanalo sa eleksyon. Pangatlo, wag mong idaan sa panggugulang, sa panggugoyo o pananakot ang sitwasyon na to. Matagal na kami nakahanda. At pakatandaan mo, ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson, dahil hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Tandaan mo, masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. Bayan, ang Kuya Ed po. Ayan mga kababayan, ang mga sinabi ng mga kabaro ni Orly Gutesa na talagang magkakaduguan, dadanak ang dugo. Grabing paalala kay Lacson ito mga kababayan. Hi guys! pati ang inyong misis nakakaladkad daw ngayon. Nasa isang, saan ho ba siya? May connected sa isang insurance company at ang yung insurance company na yon ay may transaksyon sa mga diskaya. Sa mga diskaya. Ang hina naman ng nag-research na yun. Bakit po? Nakakaawa. Alam mo, dyan lang pinalilitaw talaga. Bayaran ng mga media ngayon eh. Hindi man lang nila tiningnan yung aking asawa ay isang independent director. Hindi man lang nila ni-research. Ano bang ibig sabihin ng independent director? Mhm. Ang independent director ay hindi ka magpo-qualify kapag ka ikaw ay may kamag-anak doon sa may-ari. At kung ikaw ay may-ari, halimbawa meron kang pag-aari doon. At meron kang kakilala sa mga namiminuno doon at nagpapasya lahat doon. Hindi ganun ang independent director. Dapat independent ka. Ang katungkulan mo lang, i-protect yung minority shareholders at saka paminsan-minsan humahatol ka sa good governance, yung objectivity ng kanilang pagpapasya. Pero kahit kailan, wala kang pagmeme-ari doon, wala kang kinalamanan kung sino man yung mga may interest doon. Ganun po yung independent director. Ngayon po, kung halimbawa sasabihin nila na dahil may mga contractors na nagpasya na kuhanin na serbisyo ng kinasasangkutan na insurance. Pati ang inyong misis. O mga kababayan, narinig nyo po yun. Sana narinig po at naintindihan ng mga tanga. Hi guys! Panoorin po natin itong isang reporter na bugong. Which is, totoo naman talaga na tang. Pakinggan na lang natin. Sen, ano ho ba ang description nung binabanggit nyo kaninang independent director? Yung independent director, unang-una, wala kang pagmimay-ari sa isang kumpanya. Dapat ganun.
Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan wala kang relasyon by consanguinity, second degree civil. Hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, yung asawa ko, ano nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi kaya dapat na ako dumistansya muna? Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung naandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Eh kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin Hindi dito. Ano ba pinag-usapan tayong ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa nyo yun eh. Oo, nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba magtatanong ka lang? Natatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argument sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Oh, nagtataka ka pa kung bakit inabot mo pa yung pagiging. Tama. Talagang pinipilit ng bastos na to ang gusto niya. Parang ganito ang galawan ng mga bayarang mainstream media, di ba, mga? Tanga. Oh, mga kababayan, deserve. Natawagin kang tanga na bobo kasi nga naman napakabayas mo. Isipin mo, pinagbigyan ka na magpa-interviewin mo si Marcoleta, tapos gaganyanin mo, babastusin mo, magiging one-sided ka, hindi mo man lang ginalang at nirespeto si Senador Marcoleta na pinagdidiinan mo na may koneksyon ang asawa niya sa mga diskaya, pati si Marcoleta, dinadawit mo din na gusto mong dumistansya siya out of delikadesa. Bobo, tanga. Ako nang nagsasabi sa'yo, bobo ka na, tanga ka pa. Bobo. Yan nasabi bobo na tanga. Kaya ngayon, ikaw, Dalisay, forever na bobo ka na, tanga ka. O mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Paki-share, pa-like, pa-subscribe. Yung mga tanga, makinig ha. Na bobo na, natanga pa. So ano masasabi nyo dito mga kababayan? Banta ng mga Marines kay Senador Lacson. Magkakaduguan, dadanak ang dugo. Pag ginalaw at kinulong itong kanilang kabaro na si Orly Gutesa. Mga kababayan, kayo na pong humusga. Salamat po ng marami. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat.